بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay, sa programa pong ito na pinamagatang ang tinig ng Salafiyya, muli ay narito tayo muli sa ating programa na sumasahing papawid sa DXUM 819 kHz sa dayo ng inyong mga radyo. At ganun din naman dito sa ating himpila, dito sa ating Facebook Live, Abu Ziyad Abdul Rahman Kadiraw. At sa hapon po ito, insyaAllah, ay mayroon tayong radyo sound din hanggang alas 5:30 po tayo ng hapon sa araw po na ito. Araw po ng Miyerkules, ika-17th ng Muharram, taon 1448 ng Hijrah. Ano po? Ay inshallah ta'ala ang ating pong impilan ay naka-open po sa inyong mga katanungan din, na kasi minsan baka hindi kayanin ng ating comment section. Pwede po kayong tumawag mismo sa impilan po na ito ng DXUM. Ano po? Sa mga nandito malapit sa Davao o yung mga landline, pwede silang tumawag ng live 2960382. Ulitin po natin, 2960382, 2960382. At nag-aantay po dyan po ang ating technical engineer, si Sir Julius Luzon. Yan nga po, sir. Para kung may tanong man, tatawag, ay i-receive niya po sa kabilang linya, isa linya po natin. Sa 2960382. Yan. So I think may problema pa rin ang audio. Ulit, last time okay na? Beto ni subscribe. Last time, I don't know. Siguro dahil sa paano magbalik. Siguro yung kailangan niya parang yan. Yan. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating Allah Ta'ala. Muli. Ayan. Ating pong dudugtungan po natin. Sa dudugtungan po natin ang ating tinalakay last time. Ayan, yun na. Kailangan distansya nyo malapit. Ayun. So tama. Dugtungan po natin yung ating natalakay last time. Ito po ay walang iba kundi patungkol sa al-ihtisab, yung mga pundasyon ng ating pagdadakwa, panawagan o pag-imbita natin sa katotohanan. Siya nga pala, this coming July 5, Sunday, nandyan po tayo sa Sarangani, sa isa pong request po nung kapatid ni Commander Jack ng MNLF dyan po banda sa Sarangani, sapagkat bago mamatay yung kanyang pong kapatid, rahimahullah, ay naghabilin po yun na nais talaga tayong imbitahin sa isang symposium po doon sa kanilang lugar dahil follower po natin dito. So ang symposium po para sa mga malalapit po dyan, magsisimula alas 8 ng umaga. Kasama po natin ang mufti ng Suksergen, si Sheikh Abdullah Kantong, dalawa po kami. And then come July 8 naman po, inshallah, sa Pulumulok, South Cotabato naman, sa isang program na inauguration ng isang masjid, may muhadara din po. Magkasama din kami ni Sheikh Abdullah Kantong dyan sa Pulumulok, South Cotabato. Headed po ito ng President ng Balik Islam ng South Cotabato, si Muhammad Idris Buwan.
pero pwede po kayong magtanong sa kanya, sa social media niya, social media page niya or account, para po sa katanungan nyo about sa mga event na yun. So, July 5 and then July 8, inshallah. Kita-kita po tayo dyan kung luluobin ni Allah Ta'ala upang makapagbahagi tayo ng kakaunting kaalaman sa kakarimpot na mayroon tayo. At of course, ang matuto tayo sa ating mufti dyan sa Soksarjen, inshallah Ta'ala. So, kaya po natin yan na-anunsyo sa mga malalapit. Si Ustad Ustad Anwar na tagarian po sa Pulumulok, sa Banga, sa Banga. Pulumulok din ba? Hindi, Marbel, no? Saan ba? South Cotabato, sa Banga, no? Sama sina Dato Bobby, uncle ni Ustad Shuaib yun, rahimahullah, si Dato Bobby. Salam po sa inyo. Ganun din si Dato Ambas, sana ay okay na siya sa kanyang karamdaman, na ospital po kamakailan lang, no? At lahat po ng mga bumubuo ng Darul Ifta natin dyan sa Soksarjen, ating salam sa kanila. Si Aknash, at ang iba pa nating mga kapatiran na naririyan sa ating pong mga jamaah. Ating Munira, Balabagan, at ang iba pang mga ustad, mga jamaah ng Soksarjen. Naam. So, tuloy po natin ang ating pagtalakay. Gaya po ng ating talakay noong Monday, isa sa mga pundasyon or rakaiz ng da'wah ay walang iba kundi ang Quran. Ang pagbibigay ng importansya sa pagtuturo ng Quran. Sapagkat ang pinakamainam sa tao, sa isang taong Muslim na nag-aangkin, ay ang matuto siya ng Quran at ituro niya ito. Sinabi ng Sugo alayhi salatu wassalam sa inulat ni Imam al-Bukhari sa Fadailil Quran, sa bab o chapter na khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sinabi ng Sugo alayhi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ang pinakamaigi o mainam sa inyo ay siyang nag-aral ng Quran at itinuro ito sa iba. So makikita po natin na ang Quran po ay hindi lamang siya minimemorize at hindi lamang po pinangkukumpetisyon. No, nakikita po natin ngayon, pati yung mga non-Muslim, ang tingin nila sa Quran ay ganyan pala. Parang kanta. Samantala, ang Quran al-Karim, mga kapatid, ay batas ni Allah. Salita ni Allah ito. No? Kalamullah. Waman asdaqu minallahi qila. Sabi ni Allah, at sino pa bang mas tapat na magsalita bukod kay Allah? So, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po natin pwede itong gawing biro o gawin itong katatawanan. May mga vloggers sa panahon ngayon, ginagawa nilang katatawanan ang salita ni Allah. O minsan ay ang mga nagsasalita tungkol sa salita ni Allah. So, mga ustad, mga ulama, ginagaya nila, nilalagay sila ng parang hindi magandang face, magandang expression. This is coming from the amatun nas. Ito yung mga awam na dapat bigyan ng disiplina. The problem is, tayo na mga, itong ating mga, merong sinasabing nagdidifa o mga mukatilin o mujahidin, nagutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Wala namang ginagawa dito sa mga ganitong lapastangan o umiinsulto sa Islam at sa mga ulama. No? Yan, minsan ay mayroong mga nanunuya sa ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi natin binibigyan ng focus yun. Bagkos lalo ang tuloy na bibigyan natin ng ating pananaw at inuubos natin ang lakas natin at bala natin ay doon pa sa mga nagsasabi ng katotohanan. Hindi ba ironic ito? So saan ang jihad natin sa ganoon? Hindi ba ang jihad ay pag-utos ng mabuti, pagbabawal sa masama? Di ba? Yun ang totoong qital. Yun ang totoong
pakipagpupunyagi sa landas ni Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. So, saan yung nahyu 'anil munkar doon? Saan yung pagbabawal? Sa mga ganitong mga tao na nanunuya na ng hayagan in broad daylight sa relihiyong Islam. Taib. Ang Quran al-Karim, hindi lamang siya something na binabasa. Hindi lamang ito salita ni Allah na binabasa, ang iba tinutunuhan, pagandahan ng boses, kukunin ang first prize ng NCMF o ano. Hindi lamang yan po ang ng Quran al-Karim. Ito po'y batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw po ng paghukom ay magko-complain, magdidemanda ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yawma yaqumur rasulu, ya Rab, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O aking Panginoon, sa araw na yon magko-complain ang sugo ni Allah Ta'ala, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, o aking Panginoon, ang aking bayan ay ginawa nila itong inilisan nila ang Quran al-Karim. Ang tao ay nililisan niya ang Quran al-Karim sa maraming paraan. Ito'y binanggit ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ang tinatawag na hujranul Quran o pag-boycott sa Quran ng hindi natin nararamdaman. Sinabi ni Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alayh, sinabi niya, nang binanggit niya ito sa kanyang kitab na Madarijus Salikin, sa Kitabul Fawaid, sabi niya limang klase ito, o limang uri. Una, ang unang uri ng paghijra sa Quran o paglisan sa Quran, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilayhi. Ibig sabihin yung paglayo sa pakikinig sa Quran at ang paniniwala dito at ang pagsuko sa salita nito ay bimana al-ibtiad an sama'il Quran bayna al-hin wal hin wa tahashi dhalik أو أن يضيق الصدر الإنسان عند سماعه للقرآن والعياذ بالله تعالى من ذلك. Ibig sabihin yung paglayo sa pakikinig sa Quran. Bain al-hin wal-hin. Ibig sabihin every time ayaw niyang makinig ng Quran al-Karim. Mas gusto niya pang makinig sa kulintang. Mas gusto niya pang makinig sa dayunday. Mas gusto niya pang makinig sa air supply. Mas gusto niya pang makinig sa mga musika na walang kapararakan. Lahat ng ito ay pakikinggan niya at ang Quran al-Karim kapag narinig niya, yadiqu sadruhu. Yadiqu sadruhu, nagkakaroon ng tajammud o nagkakaroon ng pagtigas sa kanyang puso at ayaw niyang makinig sa salita ni Allah. Tayo nagpapakupkop kay Allah Ta'ala laban dito. Wa hadha muashirun khatir wa wadih ala fasadi qalbi hadha al-insan wa saytarati ash-shaytani alayh. Ito ay napakalinaw na palatandaan, mapanganib na palatandaan at malinaw na nagtuturo sa nagpapatunay sa pagkasira ng puso ng taong ito at na sinasakop na ni Satanas ang kanyang puso. Famin alamatil mu'min as-salih an la yamalla sama' al-Qur'an wa an yashtaqa ilayhi idha ma shaghalahu an sama'ihi shaghilun. Kabilang sa mga palatandaan ng isang matuwid na mananampalataya ay ang hindi maumay ang kanyang pandinig sa pakikinig sa Quran. Hindi siya maumay at hindi siya magsawa roon, bagkus lalo siyang nananabik na kanya itong marinig maliban na lamang kung mayroong bagay na nagpapaabala sa kanya dito. Ikalawa, hajrul amali bihi wal wuqufu inda halalihi wa haramihi wa inkaraahu wa amana bih. Wa inkaraihi wa amana bih. Ibig sabihin niya ang wa inkaraihi wa amana bih. Ibig sabihin niya ang paglayo niya sa pagsasagawa sa kung ano ang
batas na napapaloob dito mula sa halal, sa haram, kahit pa binabasa niya ito at kahit naniniwala pa siya dito. Wa in kara'ahu wa amina bih. Ibig sabihin, wa amana bih. Ibig sabihin, kahit pa siya ay naniniwala rito, kahit pa siya ay nagbabase rito, pero hindi niya ginagawa kung ano yung pinagbabawal nito. Ibig sabihin, hindi siya umiiwas si pinagbabawal nito at hindi niya ginagawa ang pinag-uutos nito. Ay an-naw' ath-thani min anwa'i hajr al-Quran al-Karim huwa al-wuquf 'inda tilawati al-Quran al-Karim faqat. Tilawatan lafdhiyatan faqat. Ibig sabihin, ito lang yung pagbabasa sa Quran. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ayan. Ipinagbawal sa inyo ang pagkain ng namatay, ang baboy, ang dugo, pinagbawal sa inyo. Pero ang pangalan niya Abdurrahman Abdullah, tapos nakikipag-inuman sa mga kahit pa sa kapwa Muslim o hindi Muslim, makasalanan, tapos kumakain siya ng pulutan ang pulutan niya ay haram. Haram na nga ang ginagawa, ipag-inom niya ng alak, at lalo pang haram pa sa kinakain niya. Naam. Ibig sabihin, tilawa lafdhiya. Tilawa lafdhiya. Sa salita lamang. Tignan niyo yung nangyari ngayon. Merong isang kapatid tayong Maranao. Nag-viral ito sa social media. Nilagay sa kabaong. Alam ko maraming sitwasyon ang nangyari na isang Moro, raised Muslim, na lalagay sa kabaong kapag namatay. Sa Davao City may naganap noon na nakapangasawa ng isang Kristiyana at nang namatay ito, kumuha ng legal papers, hindi talaga siya nabawi ng kanyang mga kapatid. Samantala lumaking Muslim yon, binigyan pa ng award, nag-hajj pat lahat. Yun namang nag-viral ngayon ay, subhanallah, isang babaeng nahiwalay siya sa kanyang husband din na pure silang Maranao. Pagkatapos noon ay nag-asawa ulit ng tausog, naghiwalay ulit at napunta sa isang Kristiyano at doon ay nilagay sa kabaong nung namatay. So, napakasaklap na ending mga kapatid. Bakit kaya ganon? Ito ay isa sa mga bunga at resulta ng ating paglisan sa Quran sa kung anong sinasabatas rito. Kung anong sinasabatas rito. Isinabatas sa Quran al-Karim na ipinagbabawal sa kababaihang Muslima na sila ay makapangasawa ng mga non-Muslim na kalalakihan. Kabaliktaran naman ang lalaking Muslim, kung malakas ang kanyang pananampalataya at pagdala sa Islam, pwede siyang mag-asawa ng kitabiyya, bisyart, sa kondisyon na malakas ang kanyang pananampalataya at madadala na inshallah sa lakas ng kanyang pananampalataya ang kanyang asawa na yon na kitabiyya patungo sa Islam. Sa Madhabul Hanbali, strictly pinagbawal nila lahat yon. Sa Madhabul Jumhur, pwede. Pero ang babaeng Muslima hindi pwedeng makapangasawa ng lalaking hindi Muslim. Bakit? Dahil mas malakas itong lalaki at siya ang nagdadala sa pananampalataya ng kanilang pamamahay. So, yan ang nangyari sa panahong ito. Nakakalungkot tignan, pagmasdan yung kapatid natin. Nandun siya, nakalamay, nilalamayan ng mga relative na Christian na ang kanyang husband na Christian. No? So, tingnan nyo po, resulta po yun ng paghijra o paghujran o yung pag-boycott natin sa Quran nang hindi natin nalalaman. No, naniniwala pero hindi niya sinusunod ang inahalat, haram dito. No? Hujranul Quran yan. Kaya may mga tao nagsabi, Ustad, naga-rukya man po ko, naga-paminaw man kong Quran, kanang mahadlok ko, murag na ay mga dilingon ato, may mga jin, pero hindi pa rin umalis. Bakit? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, akala mo parang soundbox lang ang Quran. Meron pong batas yan, ipinapaloob dyan, na dapat mong isabuhay sa buhay mo mismo, sa pamamahay mo. Naam. Ikatlong uri, hajru tahkimihi wa tahakumi ilayhi fi usul ad-din wa furu'ihi wa i'tiqadi annahu la yufidu al-yaqina wa anna adillatahu lafdhiyatun la tahsulu al-ilm. Big sabihin, hajru tahkimihi.
Yung paglisan mo sa pagsasabatas nito o paghahatol sa pamamagitan nito o pagpapahatol rito sa usuluddin at sa mga furu' nito. Sa usul ng ating relihiyon at furu' nito, wa'tiqad at ang paniniwala, la yufidul yaqin. Hindi ito magbibigay ng yakin o katiyakan, wa anna adillatahu lafdhiya, na ang mga dalil nito ay lafdhiya, la tahsulul ilm. Hindi tinatawag na makakapagbigay ka ng kaalaman. Wal'iyadu billah. Ibig sabihin ay adam ar-ruju'i ila ma tadammanahu al-Qur'anul Karim min ahkamin syar'iyyah. Ibig sabihin niya, hindi pagsunod o pagbabalik dito sa kung anong nilalaman ng Quran al-Karim mula sa mga ahkam o mga hatol ng syariah. Wa adam ar-ridha bitahkimihi fil khilafat wa adam al-i'timadi alayhi fi fadl an-niza'at. Naam. Ibig sabihin ay wala kang pagkalugod, hindi ka nalulugod sa pagtatahkim o paghahatol ng Quran sa mga khilafat, sa mga hindi pagkakasunduan, wa adam al-i'timadi alayhi. Hindi ito ang saligang batas mo, wa fi fadli an-niza'at, lalo na sa pag-aayos ng mga hidwaan, bal tahkim hiya an-nafs aw mastalah alayhi min qawanin wad'iyah min san' al-bashar wa 'adam tatbiq ma jaa Qur'anullah ta'ala, ma jaa fi Qur'anillah ta'ala. Ibig sabihin ang tahkim na tinatawag o pagsasabatas dito ng Quran al-Karim, hiyan nafs, o mastara alayhi min kawanin wad'iyya. Ibig sabihin, sa kanila, ang tahkim o, imbis na ang tahkim o yung isinasabatas o pinanghahatol mo isang Quran al-Karim, sa halip ay ang sariling kagustuhan, ang hawa, o hindi kaya ang sinasabi ng terminology al-kawanin al-wad'iyya. Ibig sabihin niya ang mga batas na panglupa, the civil laws. Minsan il-bashar na ginawa lamang ng tao. Wa adam at-tatbiq ma jaa fi Qur'anillah ta'ala. At hindi ina-apply kung ano yung nandyan sa Quran al-Karim. Kaya tignan niyo po sa ngayon, waliyadu billah. Sa ngayon, kahit dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na the distorted version of Sharia. The distorted version of Sharia. Ang Sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala isa lang. Hindi pwedeng mayroong ibang author ng Sharia ni Allah ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Ang hukom mo, ang pagsasabatas ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naam, pwede kang mag-aaral doon ng batas nila. Naam, pwede. Aralin mo bilang comparison. Pero yung heart, ang puso mo is mamamanata. Magsusumpa para doon. Hada shirk ya akhi. Hada kufr. Ito ay tuwiran o hayagan na hindi pagsampalataya. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya tayo ng malaking warning patungkol dito. Warning patungkol dito. Yaong mga nagtatahakom o nagpapahatol doon sa takot. Kaya ngayon, kahit sa social media, ang mga gulo nila, hindi yan masosolve ng mga publicity at lahat-lahat. Kung hindi kaya ay ang batas ng Pilipinas. Bagkus mayroong Sharia na magsosolve dyan. Hindi pa ba sapat ang kitab at sunna sa atin? Suratun Nisa 60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Hindi mo baga nakikita o naiisip ya Muhammad, nakikita yung mga nag-aangkin na sila ay naniwala na kay Allah. Naniwala na sila sa kung anong ibinabasa iyo na kapahayagan at anumang kapahayagang nauna sa iyo. Ninanais nila na sila ay magpahatol sa takot. Ibig sabihin sa ibang batas bukod sa batas ni Allah.
sa mga mangkukulang manghuhula sa time na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa mga kuhan ng mga Yahud sa time na yon. Wa qad umiru, samantalang inutusan na sila na wag nila itong sampalatayanan, yakfuru bih. Subhanallah, big word, yakfuru bih. Wa yuridu syaitan, subalit ang ninanais si Satanas ay iligaw sila ng napakalayong pagkaligaw. Tignan niyo po mga kapatid sa pananampalataya. Subhanallah, napakalinaw nito sa kitab ni Allah Ta'ala. Pero pilit nating tinitwist. Meron tayong sariling version ng Sharia natin. Wal-iyadu billah. Meron tayong sariling version na yun ang gusto nating i-push. At happy pa tayo doon. Nasaan ang pinag-aralan natin ng ilang taon sa mga universidad sa labas ng bansa? Naam. Sahih. Kukuha ka doon ng masalih, mafasid. May tinatawag na pagtingin sa al-awlawiyat dito sa ating bansa. Walakin, do not make it normal. At sabihin mo sa mga tao, tihayag mo, hada mo sharia. Hindi ito ang sharia ni Allah na nariyan sa kitab at sa sunnah na pinag-aaralan natin. Hindi yan ang sharia na nais na ipang gobyerno ni Allah Ta'ala sa kanyang sa lupaing ito. Hindi. Bagkus yan ay sharia ni Marcos Sr. o hindi kaya sharia. Hindi yan ang totoo ang sharia. Ang tunay na sharia ay naroroon sa pagiging supremo o kataas-taasan ng salita ni Allah Ta'ala. Hindi ba totoo itong sinasabi ko? At ito'y aramdam ninyo at alam ninyo sapagkat pinag-aaralan ninyo ito. Liban na lang doon sa jahil na kahit makinig pa siya, la yasma' shay'an. Kaanahu la yasma' shay'an. Para siyang hindi nakarinig ng kahit ano. Naam. 5. Ikaapat, hajru tadabburihi wa tafahumi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi. Big sabihin. Naam. O bima'nahu. Yaong paghijra o paglisan natin sa pagninilay at pag-unawa sa Quran at sa pagkilala sa kung anong ninanais ni Allah Ta'ala rito. Naam. Ay qira'atu ayatil Qur'anil Karim bil lisan faqat o bil ayn faqat. Duna yakuna hunaka hadhun lil qalb fi dhalik. Magbabasa sa dila, sa mata ng Quran. MashaAllah, andak wirdun yawmi, alhamdulillah. Pero hindi iniintindi kung ano yung pinagninilayan ng mga makna nito. Maksud ni Allah Ta'ala siya mismo na siyang nagpahayag nito. Naam? Fahada min hajril Quran. Ito rin ay kabilang sa paglisan, pagboykot sa Quran. Falwajibu alal muslim an yas'a ila jiwari tilawatil Qur'ani an yafhama ma jaa fihi min awamir wa nawahi wa ghairi dhalik. Fafahmuhu huwa al-maqsud al-awwal min tanzilihi wa laysa mujarrad qira'atih. Ang pag-unawa rito, ang pag-internalize dito, ang siyang pinaka-maksud o pinaka-pakay kung bakit ibinaba ang Quran al-Karim at hindi lamang ang basahin ito ng magandang kira'a, mujawwada, o hindi kaya tilawa na ni Sheikh Abdurrahman As-Sudais o ni Sheikh Saud Shirim o Sheikh Minshawi, alhamdulillah, mga qurra, rahimallahu al-ahya minhum wa waffakallahu o rahimallahu al-mauta minhum wa waffakallahu al-ahya minhum. Hindi lamang yan ang pagtaklid-taklid sa kanila. Bagkus, ang siyang pagninilay sa katotohanan nito at pag-apply nito ng kahit unti-unti sa ating mga buhay. Sinabi ng mga ahlul ilm, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarahu. Wa man qara'a al-Qur'ana wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajarahu. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Sabi ng mga ulama, sino man ang magbasa ng Quran al-Karim, ang hindi magbasa ng Quran ay kanya itong nilisan. At sino naman ang hindi rin ang nagbasa ng Quran at hindi niya pinagnilayan ang ibig sabihin nito, ay nilisan niya pa rin ito. At sino naman ang magbasa
nito ng Quran at kanyang pinagnilayan pero hindi niya sinagawa kung ano o sinabuhay kung ano ang inutos rito, ay nilisan niya rin ito. Wa yaqulu Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, at sinabi ni Imam al-Ghazali, wa tilawatul Qur'anu haqqa tilawatihi wa an yashtarika fihi al-lisan wal-aql wal-qalb. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ أهو رحمة الله على الغزالي وجزاه الله عن الأمة خيرا وغفر الله عن يعني أخطائه في المنهج والعقيدة فالرجل اجتهد أصاب أم لم يصيب هذا بينه وبين الله. نعم. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى صاحب مؤلف إحياء علوم الدين كان يقول تلاوة القرآن حق تلاوته ang pagbabasa o pagbigkas ng Quran ng tunay na pagbabasa nito at pagbibigay ng karapatan nito ay ang magsama. Maipon ang dila, ang utak at ang puso rito. Ano ibig sabihin? Ang dila, sa dila ay iko-correct niya, tutuwid niya ang huruf, ang mga titik nito sa pamamagitan ng tamang pagbabasa nito. Tajwid, tartil. Naam. Wahadul aqal, at ang tinatawag naman na bahagi ng utak dito na dapat yung pairalin sa pagbabasa, tafsirul maani, ang pagbibigay ng tafsir, pagsasaliksik niya o pag-aaral niya sa tafsir nito. Wahadul qalb, at ang bahagi naman ng puso, al-i'ti'adhu wa ta'athur bilinzijari wal-i'timar. Ang sa puso naman ay sa pamamagitan ng pag-aaral rito wa ta'athur, at yaong magkaroon ng epekto sa kanya, walinzijar, wal-i'timar, at magkakaroon ng hindi lamang epekto subalit yaong internalization sa kanyang puso, pagramdam ng pagbabalik loob at pagsuko kay Allah. Fallisan ang yurattil, ang dila ay magbabasa, magpapaganda ng pagbabasa dito ayon sa mga syurut ng tajwid. Wal aqlu yutarjim, at ang magbibigay ng maani rito ay yung utak na natuto sa maani. Wal qalbu yatta'idh, at ang puso niya ay matututo sa kung anong sinasabi dito sa Quran. Subhanallah. Ikalima, hajrul istishfa'i wa tadawiyi bihi fi jami'i amradil qulubi wa adwa'iha. Fayatlubu shifa'a da'ihi min ghayrihi ويهجر التداوي به وكل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. إكلمة الاستشفاء, ang paghingi ng paghahanap ng gamot at paghahanap ng tinatawag na kagalingan sa iba pa bukod sa Quran. Sa lahat ng sakit ng puso, nabigo, nagkaroon ng depresyon, nakinig sa music. Doon makinig kay Johnny Mitchell. Kasi yung kanyang kay Kenny Rogers. O makinig doon sa Survivor. O makinig doon sa sino tayo? Issue tayo ni mga kuan yan. Bruno Mars. O yung mga senti o maka-emotional na mga kuan, doon siya makinig. Kasi doon magkakaroon ng kuan ng kanyang puso. O si Richard Marx. Doon siya makikinig. At hindi sa Quran al-Karim. O makikinig siya doon sa mga podcast ng mga psychologists na nagsasabi ng ganito, ganire, mga kufar, mga almaniyun, para magkaroon daw siya ng
tinatawag na kagalingan ng kanyang puso. Wal'iyadu billah. Wa nunazzilu min al-Quran, sinabi ni Allah Ta'ala, ma huwa shifa wa huda wa rahma lil mu'minin. Sinabi ni Allah at binaba namin sa Quran al-Karim, mula sa Quran al-Karim, ang lunas, ang gabay at awa para sa mga mananampalataya. Tapos in doubt ka pa. Makikinig ka dun sa piano ni Chopin o ni Beethoven o ni Kwan para ma-relax ka daw. Ang ending, tinulak ka ni Shaitan mag-suicide, nagpakamatay. Tingnan mo. Ha? Yatlub ash-shifa min ghairihi. Mag-iiba siya, maghahanap siya ng kagalingan mula sa iba, bukod sa Quran al-Karim. Ito, lahat ng ito sabi ni Ibnul Qayyim, papasok sa sinabi ni Allah, wa qala ar-rasul, at sasabihin ng sugo sa araw ng paghukom, Ya Rab, o aking Panginoon, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Tunay na ang aking bayan ay nilisan nila, tinalikuran nila ang Quran na ito. Wa in kana al-ba'd, sabi ni Ibnul Qayyim, at kahit pa sabi niya ang kaasalan ng ilan dito, al-hajar ahwan, ay mas magaan pa dito sa iba. Ay anna alal muslim an yastashfiya bil Qur'anil Karim. Ang mu'min, doon siya hingi ng kagalingan sa Quran. Labas, bibili ka ng gamot, punta ka sa psychiatrist, mafish mushkila. Pero, yun ay mga asbab lamang, at ang mga asbab dunyawiya, hissiya, pero ang pinakamalaking sabab ay dapat ang kalam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fafihi shifa, wa afdalud dawa. Naroroon sa Quran ang pinakamainam na dawa, pinakamainam na gamot, pinakamainam na kagalingan. Bihi yustashfa min al-ilal wal amrad an-nafsiyah. Sa pamamagitan ng Quran al-Karim, sa pagbabasa rito, nagagamot ang mga amrad al-nafsiyah, al-hissiyah, ang mga sakit sa puso. Sa pamamagitan ng Quran al-Karim, nagkakaroon ng kagalingan ng sakit sa puso ng tao, ang kanyang sakit na spiritual sa puso, ang anumang mga depresyon o anxiety o ano pa dyan. Sa pamamagitan ito ng Quran al-Karim, dapat kang maniwala roon, mananampalataya. Huwag kang magpadala sa sinasabi ng mga expert di umano ng ano na hindi mariresolba ng spiritual ito. Mali. Mali. Isang malaking katangahan. Nagbibigay ng, of course, yung mga exercises ng psychology na sinasabi. Iba yon, iba. Sa ibang exercises. Hissiya. Walakin, subalit, yung tinatawag na sa Quran al-Karim ay napakalaking kontribusyon nito sa kagalingan. Napakalaking kontribusyon sa kagalingan. Naam. Dahil magagamot niya hindi lamang ang spiritual, pati ang physical sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Tunay na sa pamamagitan ng paalala, pag-alala kay Allah, ay nagkakaroon ng kapahinga ng mga puso. At ang Quran al-Karim, nagbibigay ng malaking kapahingahan sa puso ng mananampalataya. Si Ubada Pata sa amin, Jazakallahu khairan, Sheikh Payak. Jordan Libasa, salam Sheikh. Waalaikumsalam, yaki. Nanonood si Ate Munira Balabagan Palalisa ng Bawing at ang kanyang husband. Norjana Patino Faisal from Oneza, Kasim. Ganon din si Amang Anongko from Stad Anwar, dyan po sa Banga, South Cotabato. Rima Oreta, Juhaima Mama, Abdul Karim Bali, Ligaya Jela, Abad Exenil Padilla Santos, at iba pa. At iba pang 44 on the spot online viewers natin. Ayun. So, ulitin po natin, gaya ng sinabi ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yun po ang mga tinatawag na mga paghijra sa Quran al-Karim. So, paano yung paghingi o pag-seek ng istishfa o ng kagalingan mula sa Quran? Turukul mu'alaja. Ay yung mga pamamaraan ng panggagamot sa pamamagitan ng Quran. Ikaw sa sarili mo. Number 1, qira'atu surati Qul Huwallahu Ahad o suratul Ikhlas. Wal mu'awwidhatain ala mawdi'il alam. Ano man yung may sakit na physical ka, sakit sa ulo, basahan mo ng
Suratul Ikhlas, pagkatapos ay Suratul Falaq wa Suratul Nas. Naam. Kung mayroon kang kapatid o kaibigan, sumasakit ang kanyang anumang part sa katawan, basahan mo ng Suratul Ikhlas at dalawang yung Muawwidhatain, Suratul Falaq, Suratul Nas. Maging Musliman o hindi, pwede. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha ishtaka alaman. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag naiulat sa hadith na muttafaqun alayh, kapag meron siyang reklamo, ishtaka alam, meron siyang masakit. Yaqra Suratul Ikhlas. Nagbabasa siya ng Suratul Ikhlas at Suratul Falaq wa Suratul Nas ala al-mawdi' alladhi yu'limuhu min jasadihi sharif. Wa yamsah bi yadihi sharifa ala mawdi' al-alam. Binabasahan niya ng Quran ang anumang masakit na yon sa kanyang katawan. فقد روى الإمام مسلم عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه أو بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. Hadith muttafaqun alayh. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasanayan niya na kapag mayroong nagkasakit sa isa sa mga pamilya niya, anak niya man o mga asawa niya, ay siya ay patawag dito, nagbabasa dito ng muawwidhat sa kanila at medyo dumudura siya ng walang laway doon sa lugar na yun na kung saan ang marad, saan ang sakit. At nung siya'y nagkasakit sa sakit na kung saan siya namatay, ang sabi ni Aisha, ang ginawa ko ay, dinuduruan ko rin yung kanyang part na yun, pero ang ginagamit kong kamay na kanyang ipananghaplos doon sa part na yun ay ang kanyang kamay sapagkat yun ay mas mahigit ang baraka nito o ang blessing nito kaysa sa aking kamay. So, ginagawa ng propeta yun. Ganun din, Qira'atul Fatiha 7 marrat. Pagbabasa ng Suratul Fatiha ng 7 beses sa lugar ng part ng katawan na masakit. Habaw sa ulo, hawakan mo yan, and magbabasa ka, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila akhiri as-surah min Suratul Fatiha. Akhir al-ayah min Suratul Fatiha. Hanggang sa matapos ang buong Suratul Fatiha. Pagkatapos naman ito ay ang qira'atu ayatin min al-Quran alal ma'i wa nahwi. Pagbabasa ng mga ayat sa Quran al-Karim sa tubig at ng mga tulad nito. Ang pagbabasa nito, lalong-lalo na ang ayatus shifa. Ano yung mga ayat ng panggagamot? Number 1, Suratul Tawbah. Verse 14. Lista nyo sa mga, para alam nyo paano pagrukya sa sarili ninyo at iba. Lalo na ngayon, sobrang sa social media, malakas ang ain, no? Malakas yung mga ganyan. So, basahan nyo sa inyong mga sarili mismo, hindi kailangan ng ibang tao. Suratul Tawbah 14. Gaya ng sinabi ni Allah, qatiluhum yu'adhibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kahit isang beses lang. Pangalawang aya sa Suratul Yunus 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'an lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ganon din sa Suratul Nahl 69. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Suratul Nahl 69. Ganon din sa Suratul Isra 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ikalima, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Suratul Syu'ara 80. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Dua ni Ibrahim a.s. Ganon din sa Suratul Fussilat 44. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. So, ang pagbabasa nitong mga ayat na ito, alal ma,
sa tubig, tanfa'u biidhnillahi ta'ala fi ilaj al-adid min al-amrad. Ito ay nagbibigay ng nagdudulot ng pakinabang sa ilaj o sa paggagamot sa napakaraming mga sakit. Falaysa fi dhalika mahdhurun min jihati syar'i idha kanat al-qira'atu salimatan sahiha. Salimatan sahiha. Idha kanat al-qira'atu salimatan sahiha, kung ang wa kanat dawa'u mubaha. Kung halimbawa ang walang anumang pagbabawal dito syar'an, kung ang pagbabasa nito ay correct, hindi gaya ng pagbabasa ng mga salamangkero o manggagawa, yung kukulam, o hindi kayong mga walang alam sa tajwid, wa kanat dawa, at ang dawa o yung gamot ay mubah, o yung gamot ay pinapahintulot. Naam. Wabittali, fa innaha mashru'atun jaizatun wa laysat min babil bida' bal min babit tadawil mashru'. Ito ay kabilang sa mga pinapahintulot ng sharia na panggagamot sa mga sakit, minat tadawi al mashru', hindi kabilang sa mga bida' o pinagbabawal. Kasi may mga dalil. Fayajuzu lil muslim an yatiya biwi'ain fihi ma' fayaqra'u alayhi ayati shifa' as-sit thumma yanfukhu bilutfin 'ala al-ma' marratan wahida. Diba, siya ng pitsilba o lalagyan na may tubig doon, basahan niya ito ng yung 6 na mga ayat na yun na binanggit natin, ayatus shifa, thumma yanfukh, at hihipan niya ito, hipan niya, yung sa Tagalog, hipan, hindi mandura, hipan niya ng banayad lamang, alalma, ang tubig niya ng 1 beses, after niyang basahin yung mga ayat na yun, thumma yashrabuhu aw yasubbuhu ala mawdi'il alam talaban li shifa'i min Allah ta'ala. Maaning inumin niya o hindi kaya ay ibuhusan niya o basahin niya yung part na yon ng katawan niya na may sakit at siya ay humingi ng shifa o pagkagalingan mula kay Allah. Wa qad qala alayhi salatu wassalam, ibadallah tadawu wa la tatadawu biharam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o mga alipin ni Allah, kayo ay maggamot. Gamutin ninyo ang inyong mga sarili, subalit huwag kayong manggamot sa pamamagitan ng haram. Inulit din naman ni Abu Dawud na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, qara'a ala ma'in fi ina wa wassabahu ala sahabi Thabit ibn Qais ibn Shammas. Anay ulat na kay Abu Dawud sa hadith niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagbasa siya ng mga ayat sa tubig na nakalagay sa pitsil o sa isang lalagyan, wa wassabahu ala sahabi, at ito'y binuhos niya sa isang sahabi na si Thabit ibn Qais ibn Shammas. Wadhalika indama kana maridan nung siya nagkasakit. Kitabatul Quran al-Karim lil-ilaj. So yung pagsusulat sa papel ng ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magkaroon ng shifa o ng kagalingan, ng ruqya. Yajuzu kitabatu ayatin min al-Quran al-Karim khasatan ayatul shifa wa suratul ikhlas wal muawwidhatain ala waraqatin thumma ghasala hadhihi al-waraqa bil ma' fi ina thumma shariba hadha al-ma' أو رشه على موضع الألم أو المرض وقد فعل ذلك عبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنهما وقد أجاز فعل ذلك جمع كبير من العلماء رحمهم الله تعالى. Si Abdullah ibn Abbas, si Ali radiyallahu anhuma at iba pa sa mga sahaba, ang ginagawa nila, isusulat nila yung isang ayat sa mga ayat shifa sa Quran al-Karim sa isang waraka, sa isang papel, at pagkatapos ay ilalagay nila sa isang lalagyan na mayroong tubig doon, at pagkatapos ay it's either inumin nila ito or kanilang i-sprinkle doon sa part na mayroong sakit. So, ada jais, lahat po ng ito ay pinapahintulot. Naam, lahat po ng ito ay pinahintulot. Naam. Tayyib. Alhamdulillah. So, hindi naman po nawala. Sister Sarah, ang aking boses, ganun pa rin. So, yun ay pinapahintulot, mga kapatid, ang rush na yun na tinatawag. Sabi ni sister dito, subhanallah, ganun din po ang ginagawa ko.
Alhamdulillah, dahil yun ay nasa sunnah, kapatid sa Islam. Alhamdulillah. Ganon din yung halimbawa ikaw ay kukuha ng kakaunting laway dito sa iyong dila at pagkatapos ipapahid mo doon sa part na mayroong sakit, babasahin mo ang dua na ito. Kukuha ka noon at saka ilalagay mo konti sa may turab, yung mayroong turab yan, alikabok, konti or lupa, yung malinis na soil, at babanggitin mo ang dua na ito, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, yushfa saqimana biidni rabbina. Yushfa saqimuna biidni rabbina. Ito ay nasa inulat ni Imam Muslim at ni Imam Al-Bukhari sa kanilang sahih. Ang pagrurukya na ganito. Naam. Binanggit ito ni Imam Ibnul Qayyim sa Ad-Da'u wad-Dawa, kung hindi ako nagkakamali. Ito ay nasa sahihain, no? Ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na iulat mula kay Aisha radhiyallahu anha, idashtaka insan o kanat bihi kurha o jurh, mayroong konting sugat, halimbawa malaki anuman, itong daliri ng propeta, hintuturo ng propeta, ginagamit niya ito, nilalaway niya konti at pinapahid niya sa clean soil, sa malinis na alabok o malinis na lupa, at sinasabi niya, pag pinahid niya na doon sa taong mayroong sugat o anuman, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Ibig sabihin, sa ngalan ni Allah, turbatu ardina, ito ay alabok mula sa ating lupa, biriqati ba'dina, sa laway ng ilan sa atin, yushfa saqimuna, ang may sakit ay mapapagaling sa pamamagitan ng pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ay kabilang sa mga rukya, sa mga pamamaraan ng pagtaraki ayon sa Quran at sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So, inshallah, ilang minuto na lamang ay matatapos na. Ikatlo pa rito, mga kapatid, na pundasyon ng ating ihtisab o pagutos ng mabuti, pagbawal ng masama. Al-ihtisab wal qiyamu biwajibil inkar. Ang ihtisab at ang pagiging wajib ng pag-ingkar, ang wajib ng pag-ingkar sa mungkar. Naam. Kahit pa ikaw ay ordinaryo na Muslim, wajib mong ingkar ang mungkar sa tatlong paraan. Sa pamamagitan ng pag-change nito o pagbago nito sa pamamagitan ng kamay, kung hindi kaya ay sa bibig o sa dila, kung hindi kaya ay sa puso, at yun ang pinakamahina na klase ng pag-ingkar sa mungkar. Yung sa puso, sapagkat mahinang manifestasyon ng pananampalataya. Naam. So, ang ihtisab na tinatawag, inshallah, dudugtungan na lamang natin sa mga darating na araw. Kasi 4:29 na talaga. 4:30 na. At tayo ay 5:30 na. At tayo ay pamamaalam muna pansamantala sa araw na ito ng Miyerkules, inshallah. Dugtungan natin sa mga susunod na araw. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wabillahi tawfiq wal hidayah wassadad. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullah. Asaw ko mo lang. Distract ako. Magsasaw, halupan ko kasi makakuan ba. Ano maglangon dito ka magwa. Sinuno. Magsala na po. Pakialam ko sa... Ano ko isabi?